Pasabog ang usapan ngayon matapos mabutata si Jinky Luistro sa gitna ng mainit na talakayan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumantad si Curly Discaya at isiniwalat ang umano'y matinding lihim na nagdulot ng pagkagulat at pagkakagulo sa publiko. Ayon sa mga saksi, todo iwas at depensa si Jinky Luistro nang ilabas ni Curly Discaya ang mga dokumento at impormasyon na anilay magbubunyag ng tunay na kulay ng kanyang pangalan. Hindi umano inaasahan ni Luistro ang bigat ng mga revelasyong inilantad, dahilan upang siya'y mawala ng sagot sa harap ng mga tao. Agad naman itong kumalat sa social media at umani ng samut-saring reaksyon. Sa ngayon, hinihintay ng taumbayan ang magiging tugon ni Jinky Luistro sa matinding akusasyon habang nananawagan ang marami ng masusing investigasyon para makumpirma ang katotohanan. Samantala, nanindigan si Curly Discaya na handa pa siyang maglabas ng dagdag na ebidensya kung kinakailangan. Ang tanong ng lahat, ano pa kaya ang mga susunod na pasabog na lalabas sa publiko? Yung mga statement niya sa Senado na kung saan sinasabi niya, maraming congressman ang involved diyan sa mga palsipikadong flood control na yan at talagang merong kumukubra ng payola sa mga nakukuha nilang proyekto. Pinipilit tong baluktutin nitong mga congressman na to na walang katotohanan yung nauna nilang pahayag sa Senado. Dated September 6, 2025, which he presented in the Senate and where he identified lawmakers and DPWH officials allegedly involved in the anomaly in flood control projects. Mr. Discaya, ito po ba'y pinatotohanan niyo pa? Yes po, Your Honor. Yung nakasulat po dito lahat. Matigas itong si Curly Discaya. Talagang paninindigan ho niya na talagang merong mga congressman na tumatanggap ng payola dyan sa flood control issue na yan. Your narration of facts in your affidavit involves billions of pesos. Mr. Discaya, significantly under the law, if it is 50 million and below, the case is violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. But if the case is more than 50 million, it constitutes violation of anti-plunder law. I want you to realize violation of anti-plunder law is punishable by life imprisonment and it is a no-bail offense. Nako, tinatakot na no? Tinatakot na yung tipong nung sa Senado ganito ho kasi. Pag nagsalita ka, pasasalamatan ka ng sambayan ng Pilipino. Kaugnay sa mga ibubulgar mo na mga personalidad na involved dito sa napakalaking korupsyon na to. Pagdating ho sa House of Representative, ibang storya naman ho. Ilinalahad nitong si Jinky Luistro kung ano ang sasapitin mo kung sakaling mapatunayan ka na talagang ninakaw mo yung mga pera na yan. Ano daw ho graft yung kakaharaping asunto kung sakaling mapatunayan na talagang meron kayong problemang ginawa dyan sa flood control na yan. Kung sa Senado, kinukonsidera sila bilang state witness dahil hindi nga naman silang most guilty dito. Dahil kung atin titignan, wala naman ho silang nanakawin kung walang i-insert na budget, walang isisingit na budget, walang ilalabi na budget yung mga congressman, di ba? Yung mga nasa BICAM, yung mga nasa Committee on Appropriation, wala ho silang pondo na ilalaan dito sa mga proyekto nitong mga Discaya, yung mga contractor na yan, kung hindi tatrabahuhin ng mga congressman. Ano ka dyan? Di ba? Hindi ka most guilty, state witness ka dyan. Pero dito ho, iba usapan. Dito, sinasabi na ni Luistro, ito yung kaso nyo. Kung sakali wala kayong bail habang buhay na kayo naman, Madam Jinky Luistro, basa na ho namin yan. Malayo pa lang pagka ika nga yung BS na aamoy na namin. Hindi ho makakalusot sa amin yung mga kalokohan na yan. Which means, if information will be filed by the Sandigan against you and your other co-accused during the entire period of hearing,
kayo pong mag-asawa and the rest of the co-accused ay makukulong at mapapahiwalay sa inyong mga anak. Do you realize that? Your Honor, ano po, lahat po ng project po namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, can we please direct the resource person to be responsive to the question? Please be responsive, Mr. Diskaya. Ano yan mga kababayan? Kumbaga, dyan sa House of Representatives, nakita na ho natin yung paraan ng kanilang pag-iimbestiga dyan. Diba doon sa TWADCOM? Nakita natin kung paano sila magtrabaho, kung paano sila magtanong. Yung merong, kahit sabihin nila na yung pagtatanong nila, okay lang, pero may halong intimidation ho talaga. Yung tipong, pagka dyan, napatunayan ka, habang buhay kang makukulong dyan, akala mo ha. Ganun no yung dating. Pero ang gusto lang talaga nitong si Jinky Luistro, balik ta rin nitong si Curly Diskaya, yung kanyang mga naging pahayag sa Senado. Ito ho yan kasi, Aling Jinky, kahit anong gawin nyo, kahit sabihin pa nitong si Curly Diskaya na yung mga statement ko sa Senado hindi totoo, hindi yung mangyayari yun. Pero tayo dito mga kababayan, PH Update, tayo dito ay naniniwala na yung abogado nitong si Curly Diskaya at lahat ng nagsalita sa Senado na kung saan tinuturo nila yung mga congressman na yan na merong kinalaman dito sa malawakang korupsyon na to, kinakausap na ho yung mga abogado ng mga yan. Diba? Kung bahala sa inyo, ano gusto nyo? Ala Garma, state kayo, punta kayo ng Amerika, mag-asylum kayo doon. Diba ganun yung strategy ng mga yan ano bang gusto nyo? Basta absuelto kayo pagka inabsuelto nyo si Tamba. Diba ganun, parang ganun ang datingan Kung gusto ho natin malaman ng katotohanan, yung mga nagsasalita ng katotohanan, wag ho nating i-intimidate, wag ho natin takutin ng kung anong kaso-kaso. Masyado ho kayo na paghahalata, Aling Jinky, na pinagtatanggol nyo yan si Saldico, yan si Martin Romualdez. Ang problema kasi dito, yung mataas na sinasabi nitong si Curly Diskaya, walang iba kundi yan si Saldico at yang si Martin Romualdez. Your Honor, lahat po ng project namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, for the guidance of the resource person, I will repeat the question. Earlier, ang sabi po ni Mr. Diskaya, to this time, ay pinatototohanan pa rin niya ang nilalaman ng kanyang sinumpaang salaysay. And I wish to remind him that sinumpaang salaysay constitute an offense we call violation of anti-plunder law. Plunder, to distinguish the same from Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Mr. Diskaya, sige, is punishable by capital punishment, is a capital offense, punishable by life imprisonment, and is a no-bail offense. Which means, kung ang kaso po'y may isasampalaban sa inyong mag-asawa, kasama ang inyong mga co-accused, the entire period of hearing, kayo po'y nakakulong at mapapahiwalay po sa inyong mga anak. Yun po ba'y nare-realize nyo when you executed this sinumpaang salaysay? Mr. Diskaya? Your Honor, tatanungin ko lang po ang legal counsel ko. Mr. Chair, I don't... Wala nang ngayon, wala nang yung tipong dati kasi pagka hindi pwede tanungin. Sagutin mo yan. Yes or no lang naman, di ba? Ganun nung sila dati. Understand that it seems that the resource person executed an affidavit without realizing the implications of the contents. Please respond, Mr. Diskaya. To simplify the question, Mr. Diskaya, nauunawaan niyo po ba ang repercussion, ang epekto, ang implication, ang consequence ng salaysay na inyong isinagawa sa inyong buhay, pamilya? Yes, Your Honor. Do you understand as well that... Madam, mas takot siya sa sambayan ng Pilipino kaysa dyan sa mga kaso-kaso mo na yan. Tama yan, Curly Diskaya. Ako, sigurado ko, kung kayo magsasabi ng totoo, labas nyo lang yung buong katotohanan. Wala nang maraming tsetsebureche, nga. Basta, labas nyo lang.
kahit sino masagasaan, pasasalamatan pa kayo ng sambayan ng Pilipino. Di ko natin alam yan eh. Kumbaga, malay ba natin na yan pala kaparaanan na ng Diyos ng tadhana na mangyari yung lahat ng nakawan na yan para once and for all, matuldukan na natin ang mga nakawan sa ating bansa. Di ba? Hindi natin alam kung ano yung misteryosong kumilos ang ating Diyos ng tadhana. Di ba? Hindi natin malaman kung paano yung mga susunod na kaganapan. Pero sigurado natin dito, basta itong si Curly Discaya, sabihin niya ang buong katotohanan. Malamang sa malamang. Mapagpatawad naman ng mga Pilipino. Pero yung mga most guilty na mga congressman, kagaya nitong si Tamba at yung aso ni Tamba, di ba? Yung vampira na, di ba? Yun talaga, hindi dapat patawarin yung dalawa na yun. In this affidavit, Mr. Discaya, kayo po'y umamin na. Do you understand that? You already made an admission about the commission of the case of plunder with your affidavit. No, Your Honor. But you were the one narrating. Kasi, Your Honor, ano po ito? Pinilit lang po kami, Your Honor. Pinilit lang po. That is for you to prove. But in as far as this committee is concerned, including the members, when we go over your sinumpaang salaysay, to me it appears you are admitting already to the case of plunder. And the worst thing, Mr. Discaya, among the lawmakers and the DPWH officials whom you identified, all of them denied. Do you understand the implication of this? I asked the lawyer. Attorney. Yes, please. Tinatakot ka lang yan. Tinatakot ka lang yan. Manwala ka sa akin. Mahilig manakot yung mga yan. Style nila sa Twadcom. Attorney, galingan mo magpayo ha. Sabihin ko sa'yo, pagka bumaliktad yung bata mo na yan, yari ka sa amin. Your Honor, yes po. Yan. You understand. Okay. So, Sorry, before proceeding, Congresswoman Luistro, ano yung context ng sinabi niyong pinilit lang po kayo? Nandito po sa aking salaysay na ayaw po naming magbigay. Okay, alright. Naintindihan ko na. Kaya alam po. Hindi ho kayo pinilit isulat itong affidavit. Hindi po. Okay, alright. Thank you. Hindi, ito talagang bata talaga nitong si Saldi ko. Makarinig lamang ng pinilit, sinusunggaban ka agad, naglulundagan ka agad, no? Pambira talaga tong si Redon. okay, so, naiintindihan mo ang implication, consequences ng affidavit mo. Hindi ka ba natatakot makulong? Pambihira, Natatakot. Hindi matatakot Natatakot, yan. Your Honor. Yan. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Kaya po Why nam- did you execute this affidavit? Ganyan ho kalabo yung mga congressman na yan. Tatakutin nila kung ano-anong rason nila. Anong gusto niyo? Magsinungaling yung mama? Kailangan na nilang sabihin yan kasi galit na buong sambayanan sa kanila. Sila naiipit dito. Kung ako dito kay Curly Discaya ha, pero hindi ko tayo contractor, ika nga. Kung ako sa kanya, kung ako nasa kalagayan niya, kahit ano pang sabihin ni Luistro, di ako maniniwala. Hindi ako magpapatinag dyan sa bakulaw na yan. Kahit ano pang sabihin niya, kesyo makukulong ka ng panghabang buhay, kesyo ganito, hindi ako matatakot, ano ba? Hindi nga ako nakakulong, pero hindi naman ako makalabas ng bahay, dahil mo pa nakakulong. Diyan sa paglalahan niya na yan, makukulong siya, pero mapapatawad siya ng sambayan ng Pilipino. Pero pagka yan, hindi niya sinabi katotohanan, hindi na makakalabas sa bahay niya yung mama na yan, sigurado dyan. Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil kinukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil
20 million Filipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Nako po. Opo, kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita. Sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kaming patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kaming magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat mutual terminate nila ang mga project namin. Hindi kami pinasisingil. Road ride of way ang nangyayari po. Kaya po kami po ay isinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami mag-asawa. Bulak, 1 kilong bulak o 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una, pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, alam po namin na may dangal po kaming mamamatay kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas. Saludo. Na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantalang ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, pagbigyan niyo po sana kami kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil una matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin. Kasi ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudya sa iba't ibang pang mga contractor na, hoy, tinaw nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah, tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw, parang nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao na ang maging star witness. Chair, if I may... Nako, pinutol na ni Jinky. Pinutol na ni Aling Jinky kasi yung punto nakukuha. Okay lang, nakaaway ako ng mga pinangalanan ko, basta sambay ng Pilipino, patawarin nyo ko. Nagawa namin to dahil gusto namin makakuha ng project. Gusto namin kumain, pero mali pa rin, Brad, ha? Kung meron bang mga substandard, delay na project, kailangan yung tapusin yun. Kailangan yung patunayan na maayos kayo ng mga kontraktor. Ang punto ho natin dito, mga kababayan, ganyan ho sila sa House of Representatives. Okay lang na pagtakpan, okay lang na huwag kang magsalita, okay lang na itago mo yung nalalaman. Basta wag mo lamang kalad ka rin yung mga ano na yan, yung mga congressman na yan, lalo na yung mga pinuno nito si Jinky Luistro, yung si Elizalde ko, at saka yung si Martin Romualdez. Pangalanan nyo na lahat, ika nga, wag lang yung dalawa na yan. If I may interrupt our resource person, I wish to believe that you are not yet a witness, much less a state witness. And that reminds me as well of paragraph 33 of your affidavit. Who gave you the idea about state witness? Bali, ito po ay sinubukan po namin sapagkat kami po ang Please respond to the question, Mr. Diskaya. Tinanong ko rin po sa mga lawyers din po namin. What do you understand about becoming a state witness? Who decides for you to become a state witness? Presidente po at saka yung Senate po. I don't think so, DOJ Mr. Diskaya. Becoming a state witness is a decision that comes from the court. The court. And not Virgin, coming from the court. Nandiyan kasi yung yung mentor niya, si Leila de Lima. Kaya kailangan yung mga pronunciation nitong si Jinky Luistro, talagang solidong-solido. Baka batukan siya nitong si Leila, di ba? From you. And there are requirements that we have to consider. If I may share this to the public, under the rules of court, to become a state witness, number one, the testimony must be
There must be an absolute necessity for the testimony. Number 2, it can be corroborated. Number 3, no other direct evidence. Number 4, no previous conviction. And number 5, the accused must appear as not the most guilty. Do you think with these requirements, the court will approve your application to become a state witness? Yes po, Your Honor. Do you appear as not most guilty? Yes po, Your Honor. But you have to realize nonetheless, Mr. Diskaya, it is not you who decide. It is the court who decides whether you will be admitted or not as a state witness. And if you are not admitted as state witness, definitely then you will be one of the co-accused. And with your admission that you made already in the Senate and before this committee, I think the offense of plunder is already established. That is why I wish to go back to the question. What made you decide to execute this affidavit, considering the very complicated consequences of your admission? Your Honor, I asked my counsel muna. Yes, please. English kasi ng English to si Jinky eh. Nahihirapan tong si Curly Diskaya eh. Pilipino naman, magtagalog ka na lang, madam. Pinapahirapan mo pa. Kahit ako, hirap na hirap ako sa pronunciation mo eh. Kung kaya mo tagalugin mo na lang. Anong to ko ah. Pinapahirapan mo yung mga nakikinig sa'yo. Your Honor, nasabi ko na po yung mensahe ng sinabi ko po kanina. So it's because mas pinipili mo na makulong kesa sa magalit at mapatay ka ng mga taong nagagalit sa'yo. Do you confirm that, Mr. Diskaya? Yes po, Your Honor. Okay. I wish to invite your attention to paragraph 9 of your affidavit. Mr. Diskaya, sabi mo dito, nagkaroon ng kaunting tagumpay. Kaunting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti naming mag-asawa na mag-expand at bumuo ng iba pang kumpanya. Can you please enlighten us, what is kaunting tagumpay to you? Your Honor, naging umulad po yung aming kampanya, kaya po nagtayo po ang misis ko ng sarili niyang korporasyon. Can we please convert this into quantitative terms? Magkano po ba yung kaunting tagumpay na kinita ng St. Gerard, which prompted you to incorporate additional corporations? Your Honor, wala po akong data sa ngayon, Your Honor, pero bigyan niyo po ako ng pagkakataon para po, But at least give us an idea, is this millions or billions? Lagpas lagpas 100 millions naman po. Lampas ng 100 million. Pero hindi lampas ng 1 billion. Your Honor, pag ano po ba yan? Revenue po o yung net profit? Revenue. Pag revenue po, billions po. Billions. How many billions? 1 billion more po, Your Honor. And 1 billion is kaunting tagumpay to you? Kasi, Your Honor, ano po yan? Revenue siya, hindi siya net profit. Nonetheless, 1 billion is a very huge amount. And you consider that as konting tagumpay? Yes or no? Your Honor, ano po ito? Parang terminology lang po itong salita na ito. I wish to invite your attention as well to paragraph 13. Ang sabi mo naman dito,
Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema. Pero kailangan naming magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado. Can you expound on this? Your Honor, ayaw naman po talaga namin mapasama sa ganitong klase ng sistema. Pero siyempre po, napipilitan lang po kaming Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!